Good evening, magandang gabi mga kababayan, tagapakinig at tagamasid. Sabado na naman, Saturday from 7 to 8, naririto po kami, Senior City Kwentuhan, brought to you by EDET Philippines, L- Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. And since our start during COVID 2020, wow, 6 years na, we have been your co-hosts. Ako po si Ed De La Torre at ang katabi ko. Si Tita Girly. Magandang gabi po at muli, last time nag-discuss tayo pero before that may replay. Pero ngayong gabi po naisip namin, ang topic natin ay tungkol sa darating na State of the Nation Address 2026 kasi on Monday, the last Monday of every July is the formal State of the Nation address where the President as head of the nation presents his overview. Well, normally from the government point of view. So kung minsan people say it's not really state of the nation, it's state of the government. Or state of his mind. Hindi naman. Inisip natin, wala naman ho tayong, we're not privy to anong plano. Our contacts in the palace circle say hindi pa sila nakakasilip kung anong agenda. So sabi namin, wag na natin mag-speculate kung anong sasabihin. Magsimula tayo dun sa kaya natin, which is tayo. And a senior city, a senior couple, senior citizen couple. Okay. So we thought, okay, ano kaya? Ano? Ilagay na muna natin po sa sa opening slide. Ano kaya? Bubuksan po natin muna po 'yan. Ano kaya ang sasabihin? Ano kaya ang dati? Yung dati na last year. Ano kaya ang bago? At of course, ang pinakamahalaga, ano kaya ang totoo? But from our point of view, ano ang mahalaga? Ano ang significant? Yes. Ano ang makabuluhan? Hindi naman ho ito siyang napaka-grand pundit type of analysis. It's just to express how two senior couple, parehong activists, is still believing that we not only should care, but should try to do what we can, to help build our nation in our time allotted to us, because it's a long story. Building a nation, building a national community, building the local communities within the nation, malaking challenge yan, and it cannot be a one-off 3 year or 1 decade or even 1 term task of families and organizations. We should do what we can with the time we have, with what is available to us. So, ang gagawin po natin ngayon ay maglo-look back muna tayo kung ano ba talaga ang, siguro tagal na July 28, 2025, just barely 3 days, less than a year ago, yung last SONA. Okay. At ang tanong ngayon ano ka bang naging Anong topic sinabi noon? niya Anong last sinabi? week? At syempre, ang naging pinaka-dramatic noon, nakinig ka ba? Oh. Parang hindi ako nakikinig. Nabasa ko na lang yung headlines Control. na ang naging quotable quote is, "Mahiya naman kayo." Ganon. Okay. So, ang inisip po namin, bumalik muna kami sa some clips. Hindi ko kami nag-invento pa ng clips o na gumawa ng anumang parang kundi we just chose what's already there, publicly available, and we are asking our uh, technical assistant, si JM, to please play. It's only an 11 or less than 11-minute clip. Pero maganda po because I do not know how many of you still remember. Ang hirap maalala ang nangyari na 1 year ago. JM, will you please play the clip? Yan.
Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatiyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Ngayong Hulyo, 4 na bagyo na ang dumaan sa atin. Sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa hanggang Disyembre. Sa 24 nating aktibong bulkan sa bansa, 4 ang kasalukuyang nag-aalboroto, lalo na ang Canloon sa Negros. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at automatic na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Dahil sunod-sunod ang mga sakuna. Lalo na ang bagyo, mahalagang itanim ang prinsipyo na continuous improvement kung saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ginagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic station, landslide sensor system ng Pag-asa at saka fieldbook sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGU sa buong bansa. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatiyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Pagmamatiyag sa bawat oras. Pagmamatiyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Yan. Yan, okay.
Well, Thank you very much, JM. Pwede na kaming mag-shift back okay. sa amin. Ayun, Well, medyo 2026. matagal pero sa akin nga, Mm. natatandaan ko, Oh. let's talk a bit religious rito. Oh. Nung kami nag-uusap minsan yan sa ecumenical movement, ano yung Catholic at Protestant tradition? Sabi nila, parang ang United Nations government ay mas Protestant in the sense na in the Protestant tradition, the word Is publicly spoken officially important. is important. Pero sa Catholic tradition, malakas raw yung sacramental action. Kasi nga, sa Biblia, ang Diyos, the Word Became flesh. not only became flesh, when God Human. says, let there be light, there is light. But in the real world, when the government says, let there be light, depending on the availability of funds, Energy. the technology, and the proper policy. But still, maganda because people expect, I mean, everyone has a public opinion, kanya private pala. Pero officially, dapat government, especially the president, pag nagsalita, commitment yan, no? Okay. Kaya di pangatawanan. Kaya ang sabi ng iba, ano kaya ang mangyayari sa Lunes? Unang-una, babalikan ba niya ito? At yung kanya bang mga pangako, ay, of course, may explain niya. May mga ilang bagay namang nagawa siya. Pinublish niya Pero- yung 15 contractors na may kaso. Sino Pero ba nagsabi? ilan na ang na Kalahati ng first number 1, yung mga Biskaya. Yung the rest of the 14, wala pang kaso. Tapos may mga nakulong. Gumawa pa siya ng ng website na pwede ka magsumbong, may may GPS, ganun. So hindi naman as if walang nagawa, no? At more important, lumabas talaga itong usapin na may ghost projects o kaya under standard, ganun. Ako personally, tinatanong mo, Oh. ang isang personally may tama sa akin kasi nabigla ako ay galing sa Nauhan Mindoro, Oriental Mindoro. Ay sa buong buhay ko hindi ko naisip na yung aming bayan ay nakatanggap supposedly ng 10 bilyon, hindi lang hundreds of millions. Hindi ko alam kung yun doon lang sa 3 flood projects na nakwento sa akin. Pero yun na lang banggit na may 3 malalaking projects. Nagkataong nakabisita ako sa aming bayan. Akala nga ng iba kasama ako ng inspection because the day before yata, Galing doon si Vince. si Vince Dizon kasama ng gobernador sa aming bayan. Yung mga leaders na graduate ng Education for Life Foundation, na-meet ko at so nagtanong ako, ano nga ba itong malalaking project dito sa atin? Ay sabi, nako Kuya Ed, una yung isa sa Barangay Apitong yata, yun talagang ghost, ni walang project doon. Okay, yun lang lahat. Ay, hindi, yung number 2 naman, may project. Pero nung bumaha or whatever, nag-collapse kasi wala palang Still graba sa process, loob, puro buhangin. sanda. Ngayon pangatlo, nandun pa naman. Pero Hindi pa naman nasisira. So, one, iba pa yung usapin, overpriced ba yun o sinong kumita? Pa at least 1 out of 3. pero ang tanong doon, kasi naranasan na natin paano tayo binabaha nun sa Nauhan. Nung inilagay ba yung ganong 3 project, nawala ba ang baha? Ay, hindi po. Kasi nga ang Nauhan po ay may isang napakalaking river system. Ang tawag ay mag-asawang tubig. 2 river na come together. No? Pero ang kumpara sa Calapan, yung nearby city ngayon na capital, mas mababa yata ang Nauhan. So, at saka tanggapin natin, hindi labang flood control. There's a lot of deforestation. So, pag nagsimulang umulan sa taas, kaya ngayon mag-a-attempt sila magpunta ng dike
Pero anong Wala nangyari pa ang rin. DK bias para wagbain ang Kalaban. Kalapan. Ang sabi ko nung taga-nahon, hating kapatid naman sana. Meron rin kayo. Isipin mo, kung natagpuan agad o na-discover o naisiwalat yung ganong kalaking pondo para sa flood control, hindi ba yan nakita ng mga taong bayan? Hindi ba yan nausisa ng sangguniang bayan? Hindi ba may nagtanong sa mga mayor sa DPWH, bakit hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pinsala ng baha? Kaya nga maliban sa usapin ng corruption, may usapin rin yung sistema eh. Kasi nga, even Quezon City, where we are, Yes. si Mayor Joy, sabi niya, may mga projects dito, hindi ako sinabihan, hindi ko alam. Sabi ko, bakit ganun? Ay, teritoryo mo yun. Eh, dahil nga fund ay national, baka dumaan sa insertion ng senator, dumaan sa congressman. So, may problem rin yung ating system of governance. First of all, government to government level. Pero pangalawa, ang ordinary citizen at mamamayan sabihin, ay, pare-pareho naman yung mga yan, ano, ganun. Walang active monitoring at paniningil. Kaya kinuha ko yung keyword na sinabi ni Bongbong na let's publish yung idea ng transparency which will apply later to our topic also about the West Philippine Sea. Sino nga nagsabi, when things happen in secret, so many things can go wrong. Now, when you publish it them and more when the- people watch, it doesn't mean you can always prevent. Pero at Yes. least mamimitigate and it Yeah. can become, may inhibit ng konti. Baka tayo madali, mahuli, lalo na when there are vocal citizens or media. And ngayon, in an age of social media, kahit na may fake media rin, iba na yung pinag-uusapan at hindi pwedeng Okay. pasikreto. Then let's show some slide kasi 22 minutes. Ay, sorry po, susunod. Ako po yung time monitoring kasi syempre nagugutom na ho kayo. Ano naman kaya ang sagot ng ating Pangulo pagdating talaga sa nakatatlong taon na siya at ikaapat na ngayon? Ano naman ang kahihinatnan ng ating bansa? Just as a quick background lang po, kasi pinag-uusapan nga, Hmm. binalikan ko, nung si Pinoy ay tumakbong presidente at nanalo, ang kanyang main slogan ay, kung walang korap, walang mahirap. Bakit yun ang naging slogan? Well, ang una is because GMA ang previous at talagang notorious rin yun. Not in terms of flood control lang, but talagang Sa corruption. medyo talamak ang corruption. Pero ang tanong ng iba, that's nice para magang good governance. Pero sabi nga nung Pulse Asia ba o SWS, ang karamihang mamamayan interesado at galit sa korupsyon. Pero tinatanong, may epekto ba yan para umangat ang aming kabuhayan, lalo na kaming mahihirap? So sabi ng aming kaibigan na kasama yata ng kampanya sa IPD, si Joel Rocamora, na naging convener ng nilink niya na sabi, ilink natin yung anti-corruption sa mababawasan o mawawala ang kahirapan. Sabi ko, it's a good idea. Although nagdidebate kami ni Girlie at naniniwala, hindi naman ganun kasimple na corruption lang ang source ng poverty. Pero totoong public funds, public projects, public services are one of the main sources to improve the livelihood, especially of people who have less in life, less opportunity, walang lupa, walang bahay, walang trabaho. So, pag nag-corrupt pa, naalis mo na yung perang pwede ibigay sa kanila at wala yung education, health, social welfare, infrastructure, and others. So, it's really right. Kasi ang tanong ngayon yan pa rin ba ang issue? Is it a big issue? Yes, I think so. Is it only a middle-class good governance advocate issue? Hindi. May tama sa sikmura yan, no? And that's the reason why we could say, soon after that, nag-launch nga nung trillion march, First time tayong nag-march in a long Yes. time. At first time kami nagkasama ng aming daughter si Ayen sa
People Power Monument. Pero just to tell you, remember during the time of Pinoy, nagrally rin tayo sa Luneta. Yes. Hindi against Pinoy, kundi against yung basta accelerated Accelerated. GAP. Accelerated disbursement. Oo, na manipulate ng husto ng the Napoles scheme. Pero to Kaya his po credit, nag-suffer talaga ang pag-access ng mga, pondo mga NGOs, mga civil society. kasi ginamit yung mga NGOs kuno na fake para Diyan nakulong uli. tatlo, si Enrile, si Jinggoy, si Revilla. Okay. Oo. So, So, at least we could say, oh, sige, paulit-ulit naman yata yan. Pero it's not as if walang fight back, walang pushback. At hindi, it's not as if walang magagawa kahit na magbabalancing act ang presidente. sa dami ng problema sa binabanggit sa SONA, is there any hope na meron pang magagawa ba ang gobyernong ito? Kasi nakakadismaya naman, lalo na ngayon, senior citizens na tayo, ang tagal-tagal na, at baka hindi na tayo umabot ng 99 na sinasabi ng kapatid mo. So, sa maikling panahon, ano ba ang maipapayo natin sa ating gobyerno at ipapaabot kay BBM na meron pa siyang natitirang 2 taon? So, nasaan ba ang mga mamamayan sa ganitong pagpapaangat ng mga tinatawag natin na nasa laylayan na dumami nga kasi hindi ba yung survey, yung Rated poverty. self-rated poverty lalong tumaas. Oh, well, ang minimum, sabi nga natin is magsingilan ngayon kasi declaration yan. May mga nagawa pwedeng balikan yan, what worked, what did not work. Pangalawa, ayun, ang sinasabi ng maraming tao talaga, it does not solve directly. Pero kung may makasuhan, makulong, at maparusahan, kahit paano may may impact sa mga mamamayan. No? Hindi naman tayo tulad sa China pa o ibang lugar. In fact, some Pilipino, remember si Vice Ganda sa rally, sinabi, magagalit ang obispo rito, pero kahit ayaw ho nyo ng death penalty, sa tingin ko, ibalik ang death penalty sa mga Ba crap si na yan. Cara David nga ang kanyang Birthday wish. sabi niya sana bumatay na kayo lang. May tendency talaga kasi nga, siguro parang lalo na sa atin, pag ikaw nasa last episodes of our life, may makita man lang bago kami wala. Okay, hanapin nga natin anong magagawa ng ating mamamayan sa ganitong sitwasyon. Ano Kasi, nga ba? kaya nga, ano nga ba? Kasi ayoko namang araw-araw na lang, gabi-gabi na lang, parang wala man lamang tayo makikitang liwanag sa ganito. Lalo na ngayon, nag-uulan na uli at saka dumadami na naman yung baha. Sabi nga pala. nung isang linggo nga, yung Nabotas, yung Valenzuela, ang daming hindi nakapasok kasi tumaas na naman yung tubig. Bumaha na naman. Well, ano nga ba? Ikaw? Ba't akong tatanungin mo? May sinabi siya dun sa SONA na yun, gusto ko yun, yung pagtatanim ng maraming nyug. Nagawa ba yun? Yung last year, may ganun rin. Mamaya pupunta na yung ibang issues. Pero ito just muna sa corruption. Ang isa hong hindi nabanggit nun, and posible rin hindi banggitin ngayon, Alin? pumasok yung impeachment eh. Kasi nga, remember, nag-build up yan. Ganito, yung impeachment, hindi yan criminal court. Ang impeachment ay para sa mga matataas ang pwesto sa ating pamalahan at ang tanong, karapat-dapat Are they bang fit to lead manatili sila sa pwesto? sa ganyang pwesto? Yun lang po ang pinakamahalaga sa impeachment. Hindi na po natin bubusisiin kung hindi siya nagbayad ng katakot-takot ng buwis o may ninakaw siya o sinabi niya dun sa presidente at sa first lady na ipapapatay niya pag namatay siya.
Lahat yun seryoso. Pero ang impeachment para sa akin, isa lamang ang sasagutin. Mananatili ba siya sa kanyang pwesto kung yan ay nagagawa niya habang nakaupo siya dyan? Karapat-dapat ba na siya ang vice presidente natin? Yun. Ganun kasimple. Pero in the same way na hindi nabanggit noon, ang Ah. tansya ng karamihan, Mm. hindi babanggitin yan because baka sasabihin na ba, partisan yan at karibal yan ang sino mang iguguro mong. Kaya ang lumalabas ngayon, naghahanap rin ang mamamayan maliban sa kaso at all, dapat may maalis sa pwesto. Sa akin naman, sino ba nagsabi na you look at it, nagbalasahan sa Senado, up and down, up and down. Mm. Ang irony, hindi ba ang isang sinabi ni BBM, I instruct the DPWH to give a full report. Okay. Then afterwards, pinalitan yung DPWH. Pagkatapos, kinasuhan. Tapos, ngayon sabi, gagawin na lang namin state witness. Tapos biglang na ospital. Standard sa Pilipinas, pag may kaso, biglang nagkakasakit. Anyway, I don't want to dwell with that. Basta ang importante, what is the way forward? Ano ba? Hindi natin matatanggal lahat ng korap. Hindi natin matatanggal agad-agad ang mga napapatunayan na may malaking kasalanan sa bayan. Kasi ayoko na araw-araw na lang ay nadidepress ako. Kasi naisiwalat na nga last year pero parang pagong, parang wala masyadong nagagawa. At tuloy-tuloy pa rin ang baha. Ang gaganda ng tanong mo. Magbigay ka naman kahit panimulang sagot kasi huwag mo ako ang pag-isipin yan. Pareho tayo dalawang senior citizens na sa halip na parang gigil na gigil, ayaw nating ma-depress. On the other hand, realistic naman tayo anong ating magagawa. Anong iniisip mo kung hindi man tayo, mga taong malapit sa atin, maybe nakikinig, anong panawagan natin na pwede nating gawin? Hindi ko alam. Sa totoo lang. Kasi nga kahit mag-social media ka, halimbawa, katulad nung merong mga pinapakitang mga commuters, tapos nakita niya bumabaha sa isang parte ng tapos nakita niya, pwede naman pala niyang tanggalin yung isang drainage doon. Kasi nakikita niya doon pumapasok lahat yung basura. Tapos may kumuha ng video sa ginagawa niya. Isa lang siya, naka-raincoat siya, tapos nagtiis siya siguro mga 20 minutes hanggang humupa yung tubig at pumunta dun sa drainage. At yun din yung nakikita natin noon nung tayo ay naandun sa isang village, na pag tayo mismo kumilos, tinanggal natin yung lahat ng basura sa kapaligiran ng drainage. At sinabi natin sa barangay na magtulong-tulong tayo, napapababa naman talaga yung baha. Pero that's a very small scale at sariling initiative yon. Ang iniisip ko, how do we get people to understand na hindi lang question kasi yan ng drainage. Ako, talaga, pag nakikita ko yung mga puno na pinuputol, Yun, iba pa. halimbawa sa Quirino Highway at saka itong sa may Ateneo, yung sa Katipunan, bumabaha po din dyan eh. Tapos ganun lang, sasabihin lang, yung mga punong yan, matatagal na yan, pwede namang maging building materials. Hindi nga po yun ang kailangan natin eh. The more trees, especially, hindi lang sa urban areas, kundi yung mga bundok po natin. So may level of Oh. both individual citizens action or small group action at the level of solid waste management, stop deforestation Kasi- or better reforest, ganon. Oh, kasi yung reforestation at yung solid waste management at the individual level, capable tayo noon. And it can be organized also even with the local government.
clean up sa coastal No, towns, coastal. no? Yung every year merong clean up. Kaya lang mga schools at saka government officials ang minomobilize. Pero if it will become a habit, a daily habit ng bawat mamamayan na tingnan mo ang kapaligiran mo, saan nanggagaling po yung baha, bakit po yung mga basura ay hindi po natin maayos na lalo na po yung solid na inaayos kasama ang barangay, kasama ang mga sanggunian, kasama yung iba pang mamamayan. Bakit po hindi natin kayang gawin? Na nagagawa naman po yan sa iba't ibang lugar. Diba? Anyway, medyo Mm. bitin po ang usapang ito pero lumalabas talaga sa tingin natin kasi ang tanong, ano kaya yung dati? Ano kaya yung bago? Ano kaya yung totoo? Pareho na yan. Nandyan pa rin ang corruption related sa flood control. Nandyan pa rin, sinabi nga nila, tanggapin natin. Ilan na ba? Apat na rin ba ngayon? Last year, apat na ang bagyo at sinabing 12 pa ang darating. At may volcanic eruption pa at may lindol. In other words, there's a lot of mangyayaring physical Challenge. hazards, challenges, and ang point is, but they will become disasters only kung you're in the line of the hazard, hindi ka prepared institutionally, mahina ka. Any development strategy, any governance sa Pilipinas na hindi in-address yan, not downplaying the role of poverty and all that. I think malaking bagay sa Pilipinas itong whole. And unfortunately or fortunately for us, dapat challenge yan sa every zona kasi it's always typhoon season. Ay, Babalik at babalik yan kasi ang sabi nga nung iba, ang critical sa ating mismo na, ay tayo mga Pilipino, ang daling makalimot, ang daling magpatawad, o kaya ay give up agad, walang mangyayari dyan, o kaya mag-expect yun, sana may biglang dumating na siyang maglilid sa ating lahat dito. Kaya on that note, do we really have anything more hopeful to say? none. De, kung meron naman ako, I remember nung martial law, Mm. sabi nung iba, bakit pa New York Times yata ang sumulat na, oh, the Philippines is a country led by one bastard and millions of cowards. Siya ang nagsulat nun. New York Times raw si Pepe Joke nung sinabi, tayo muna, pangit yan. Sabi niya, pero sabi, is totoo, fear is infectious, di ba? Mm. Pag ikay natakot, maraming takot, natatakot ka na rin. Siyempre. Kaya sabi niya, but courage can also be infectious. Ang question lang do you want to be infecting others or the way to be infected? So the relations of yung citizenship at responsibility. So ang siguro, magsisimula tayong as simple as, lalo na in an age of social 7:38. media, sino ang kakilala natin, sino ang kapanalig natin, sino ang kakwentuhan natin, ka-text at ka-message natin. Parang at least wala pang big change of everything. Part of it we hope in a change of national leadership in 2028. In the meantime, keeping the hope alive among us, not just emotionally, kundi may nagagawa ba ko sa inyong lugar? May kwento ba dyan ng kahit paano na-stop nyo ang isang maling project, ganun. Si Dorothee Selle, isang German theologian po, who initiated what he called the Nachtgebet, evening prayer na political. Alam mo, ang Germans, kilala po namin yan. Ako'y trained by Germans. Very serious people. At very analytical. Sabihin mo At na yung kanyang nade-depress. prayer. Pero sabi niya, one way I survive, I apply the words of our Father. Give us this day our daily bread. Ang sabi niya, sa raming problema, bawat araw, makatanggap lang ako ng isang tunay na balita, kung pwede konkreto, saan, lugar, and all that, na mga tao may problema, pero kumilos,
yung pagkilos mismo ay good news, but better news of hope is yung pagkilos may panimulang resulta. So siguro that's all we can give at the end, to always pray that you will get your daily bread of hope. Okay, for tonight, what's the daily hope? One is each other. Hindi, otherwise tayo mag-aaway. Sabihin mo, ikaw kasi. Pangalawa, marami tayong kilala. Okay. Hindi ba? Oh, Kahit sa Mindoro, yung Oh. ating mga Oh. kausap nung naging graduate ng Oh. Education for Life Foundation, oh. yung mga LG yung kilala natin, sa ano rin, sa... Yung mga nakakakuha ng recognition sa Galing Pook. Oo. Diba? Marami na silang mga discussions ngayon na paano ba natin lulutasin yung mga problema natin sa environment, lalo na sa mga baha. At saka Parang- nung isang araw, Mm. kasi lahat iba-ibang Oh, pre-SONA at rally-rally ko. Yung grupo ng Akbayan Youth at iba pang alyado nila, may malaking mobilization, nagrally. Hindi ko lang lahat kung ano ang key issues nila. Malamang edukasyon ang isa. But I think, lagi namang sinasabi ngayon, lalo na sa ating henerasyon, sabi, ay sana ang kabataan ay may mga lilitaw, hindi lamang to take on the torch na ipapasa natin, kundi mutual exchange pa rin and inspiration. yung fun run na ginawa ng ng Angat buhay. Angat Buhay. Biro ka 8,000 yung mga nagbayad para sumama dun sa fun run. Dahil alam nila, yung ibinabayad nila at yung pagtakbo nila sama-sama, nakakapagbigay ng pag-asa sa kanila yon. Meron pa nga na senior na sumama rin. At saka, Merong ganyan na mga pagkilos ng mga mamayan na hindi kailangan itulak ng iba pang mga kilusan, sariling inisyatiba, nakakataba din ng puso yun. So yun ang hanapin natin para sa gabing ito. Kasi okay. 18 minutes na lang. Ayoko namang kumain na eto na naman ang problema. Pagising mo sa umaga, may bago kayang balita na maganda. Anyway, ang next slide natin ay next topic naman sa SONA. O, dapat next topic Nasaan na yun? na meron ba na nangyari noon at babanggitin ba ngayon? Kasi nagkataon po, ako ay member ng ng Ito. EDCOM 2, Yeah. yung Education Commission. Yan ho ay at least you could say, hindi naman trabaho ito ni BBM at na gobyerno niya. It's an initiative actually sa Senate at Congress na talagang nireview ang buong education system natin at medyo prangkahan. Yung unang, I remember the first year, ang unang nilabas controversial pero prangka. Miseducation, may problema. But then after the first year, marami pang diskusyon, hearings and all that. Sunod-sunod, fixing the foundations, ayusin naman. No? Pinipix na nga ba? Then the third is, end of last year, turning point na raw, nagsisimula na. Sabi ko doon sa artist, bakit naman parang nakapako sa krus yung student? Hindi, yun parang kahit raw paakyat na, naku, mali ang mensahe. Now, ang nangyari po dyan, na-extend ng 2 taon up to the end of BBM's term at nagpapasa pa ng mga batas at mga reforms. Gusto ko lang banggitin, it seems to be broad and abstract, pero magandang kwento kasi kahapon nakausap ko lang ho si Secretary o Director General Kiko Benitez ay siyempre ng TESDA. Director General ng TESDA. Ay dati rin yun ho ako. Mamaya lang pinasabihin. I yung think good news? Ang good news ay marami. May pumasa na dati at naglalagay talaga ng pondo yan at nagte-train at pinoprofessionalize ang mga workers yan. Early childhood care and development. Kasi ang isang sinabi na talaga yung masasabi nating malnutrition,
stunted growth Oh, ng mga bata. stunted ang growth. Kaya pag hindi ka nag-intervene that early, mahirap mag-recover fully. So that much at least it's a law. Pangalawa, there's more budget, and third, nag-i-invest in training the people in childcare. Ibig sabihin, dadami ba ang mga Daycare center, hindi lang feeding daycare program. centers, kundi addressing the malnutrition of many of our children. Yeah. Ganyan. And second, where will they be available? Where will all those daycares and feeding centers be located? Hindi, remember, isang direction talaga ng education. Meron kang overall policy coordination, pero its main delivery will be local government and interagency. Para nangyari sa atin sa Quezon, di ba? Yung kahit maliit na bagay, yung pamilyang Villariba po ay nag-commit yan. Ilang taon na yan na laging tumutulong sa... 2009, buhay pa si nanay. At hindi lang yung family namin. Maraming families and businesses sa Quezon, especially sa Lucena, na may kanya-kanyang toka na mga schools. Tapos, together with all the faculty and the principal, they discuss every year ano yung rate ng pag-graduate ng mga tao from being malnourished to having sufficient At saka maliban sa tumutulong ng pera, tumutulong ang teachers mismo to Yes. identify Yeah. at tumutulong ang parents na mag-ayos ng meals. Ano? Kasi bago pa magsimula ang school year, may records na lahat. Halimbawa, yung sa amin, high school kami, first year pa lang sa entry, lahat ng mga malnourished na estudyante naka-record na at they are weighed. No? Sila mismo tinitimbang, tapos meron ng mga menu na nakaayos sa all over the DepEd schools. Tapos tinitingnan lang ano yung available na mga materials dyan. Tapos yun nga, kasama yung mga parents sa pagmamonitor ng improvement ng mga anak nila. At ang aming isang indicator ng success, nakaka-graduate ng senior high school ang mga bata na kasama dun sa feeding program. Ngayon, pag merong extra funds pa, iniingayo namin yung ibang mga friends to develop also their own feeding programs. Iba pa po yan sa community pantry. Oh, iba po yan. Kasi ginawa din po namin yan during the COVID. Kasi Pero ang fancy. mahalaga po, kahit na wala kami dito lagi sa bayan ng Lucena, nagkakaroon po ng continuity yon kasi may system na po kami. Ang mga kapatid ko po link lagi sa schools, tapos may report po lagi sila. Ito po yung number of students na kailangan sa feeding program. So yun, pina-follow namin yun hanggang makagraduate sila ng senior high school. You know, ang case of both family and one school. Yeah. But just to show you itong scale, Yes. kasi nagkataon ho, ang isang nag-initiate talaga ng EDCOM 2 as a Senate, si Senator Win Gatchalian, na ngayon ay Senate President. Ako ay naging evaluator ng literacy program o education program ng Valenzuela City. Of course, Valenzuela is a rich city at saka had been led by mayors, brothers Gatchalian, one after the other. A case of relatively good dynasty. Pero ang maganda riyan, tatada ako nung huli naming in-honor siya. Sabi ni Winraw, akala ko noon ang education basta magtayo ng magagandang buildings, ang teachers. Tinuruan ako ng sinerhiya si Nene Guevara, na kaibigan rin namin, na marami yan. Tapos nakausap po siya ni Father Nebres ng Ateneo, na may Ateneo Center for Education and Development. Sabi, malaki itong usapin ng nutrition. So anong nangyari? Over time, nag-build ang Valenzuela ng isang buong parang commissary kitchen. At yung mga nanay ang nagluluto. At tapos very well planned yung mga meals.
may kanya-kanyang yung mga barangay may Hindi, kanya-kanyang talagang practice na yan. Not every student can be fed. Kasi kung mm, sa isang school meron kang 10,000 students, hindi mo kayang araw-araw kasi po yung meal, yung feeding program. Nagsisimula po yan ng tanghalian. mm, At sufficiently, yung meals na yon hanggang sila makauwi ng bahay nila, at least meron na silang nakain. So talagang ina-identify po sa bawat school, sino po tinitimbang po yan, may medical check-up. Tapos pag nakita nga po nila na talagang way below the usual weight at saka yung tsura ng bata at saka yung kanyang sluggishness. Kasi po ang isang indicator, kapag po ang bata ay nakikinig, nakakapag-submit ng kanyang mga assignment, nakakakuha ng kanyang magagandang grado, nakagraduate na po siya dun sa malnourishment. mm. Kaya ano po yan, talagang natutuwa po ang mga guro at saka mga pamilya pag nakikita po nila na nakakapagtapos po ang kanilang mga anak kahit hindi sufficient. So yun ang the earliest. The Yes. other law na naipasa ng EDCO may yung lifelong learning law. Yes. Ano ba So, ang na ibig pwede sabihin yan? Matuto whether in school Or or out of school, school. pero throughout life. Pero From womb to tomb. Sabi nga ng mga nag-aano ng memes, ganyan. Pero ang sabi nga, Oo. problema ngayon, again, hindi yung kakayanan ng burokrasya mula sa taas. So, balik na naman sa paano mo ikakapacitate ang LGUs, local families, citizen families, businesses. Ba tayo dyan? Meron bang syudad na nagawa yan lahat? Magsisimula pa lang in Mene. Pero ang alam kong isa, again, you have Valenzuela. Uli. Pero Bataan, but Oo. also Naga City ngayon. Naga City. Dahil si Jesse Robredo noon. So, may mga naman po. At saka hindi kailangan mga syudad lang. Alam ko, may ilang mga bayan na maganda ang pero siguro ho yun, baka next na natin pag-usapan na Pero nababanggit ba yan sa SONA? yan ang katanungan. Babanggitin ba ni BBM sa SONA, makakapagbigay ba sa kanya ng datos, makakapagbigay ba ng kwento, mag-i-invite pa sila mga bisita para Kasi- sabihin may nangyayari naman. Imagine, we are a booming nation. Ang laki-laki po ng cohort ng ating population 15 and below. Tapos yun nga po, talagang isa tayo po sa bansa na talagang very fecund, fertile ang ating mga mamamayan. Although hindi daw as robust as before. Medyo meron na rin pong kaunting pag-iisip ang mga married couples na to have children. But we still have a very big young population. Kaya mahalaga po na makita natin ito pong early childhood education ay mag-succeed. A lifelong learning And eventually. then our lifelong learning. Kaya gusto rin namin hong banggitin na kami po, yung dating Education for Life Foundation, trabaho namin ni Meron po nag-i-initiate po kami ngayon ng po professional Association of Community Educators and Trainers. Kasi yung sa formal school, marami pa rin yan. Kailangan pa rin. Pero bihira yung talagang nagko-concentrate na yung adapted ang method sa community, including how to use digital, na magkakaroon kami kasi ng po training dyan. meron na po kaming 35 years experience sa tinatawag po natin. Nagsimula na non-formal at ngayon po ay alternative learning system. Ayan. Okay, so yun ho, ang tanong, babanggitin ba yan? Ipapagmalaki ba? May preba bang ibibigay? At may initiative bang sasabihin? Kasi under the ni si Senate President Wim Gatchalian, kaya very favorable ang tingin namin sa kanya. Nung siya ay Finance Committee in the recent budget year, for the first time in history, the education sector got its biggest share, both Yes. DepEd, TESDA, CHED, and other related projects. So, ang sana, at sabi niya, in the future, as much as possible, sisiguraduhin mangyari yan. Anyway, Okay. so ang next item naman,
Oy, ano na lang, Kaya 5 ito na. minutes na lang. Di siyempre tayo, may babanggitin ba si BBM tungkol sa nyog at coconut? Kasi last time, ang binanggit lang niya, bago magtapos ang aking term sa 2028, the Philippines will plant 100 million bagong mga coconut trees. Hindi ganun kadali yun. Anyway, kung hindi man niya banggitin bukas, dapat ipaalam pa rin natin sa maraming mamamayan na isa sa ating solusyon sa kahirapan at sa economic Sa kabuhayan pati. ng nakakarami, hindi lang po ng magniniyog, ay ang atin pong coconut. At yung picture hong nilagay namin dito, ang PRRM po ay may small project with the PCA at mga farmers organization sa Marinduque na kami po ay bumili with government money, no? Konti lang kasi wala, hindi naman lang kaya. Na yun, sabihin mo, Katapos, ginawa naming nursery at gagawing seedlings po yan. At pag ang seedlings po ay tumubo ng 2 metro, after 4 or 5 months, yan ho ay bibilin muli ng PCA para sa tulong uli ng PRRM at ng pinanggalingang mga magninyog, magtatanim ng mga bagong nyog sa Marinduque. kahit po sa ating mga paligid, pag meron pong nyog, lahat po yan ay nagagamit. Kasi yung aming nga pong 3 couples, sina Sally at saka sina Jerry at sina Eddie Doc, si Oyen, ang laki-laki po ng tulong ng nyog. Yung kinasali nga, 3 lang ata ang puno nila. Nakaka-harvest na sila. Dwarf coconut. Mm-mm. Ayan. At nakakapag-distribute na rin sila ng seedling. Maliit lang po yung bahay nila. Kami nga ho, isa pa lang po ang puno ng nyog namin. Pero buwan-buwan po, meron kaming ginataan galing dun sa puno namin. Kasi talaga pong yan po ay totoong Tree of Life. lahat nagagamit. At tumatagal po yan ng 100 years old. Anyway, sorry na lang po sa coconut ay maikli lang banggit but mahalaga at ang tanong, abangan, babanggitin kaya at bibigyan ng sapat na pagpapahalaga lalo na with the new parang possibilities. Pero ang pangatlong passion namin ni Girlie, You have 3 minutes. eto na nga hindi hindi nag-forward yung Okay. slide last time. Oh. Ay this year po, West Philippine Sea, atin ito, nanalo tayo. Pero hinaharas tayo ng gusto ng China ngayon. Basta, ang Kuha pa mahalaga. ng mga mali-maling pang-insultong tayo ay mga unggoy. Wag mo nang banggitin yon. Ang mahalaga, kaya nating ipaglaban ang ating West Philippine Sea dahil mana natin yan. Saka ang challenge nga, siyempre, may movement na ang mamamayan. Maraming local government may resolution. Karamihan ng ating armed forces gigil na gigil ipagtanggol. Siguraduhin namang pareho ang mensahe ng nasa itaas. Kung minsan hindi yung malaman kung pareho ba. No? Huwag mo nang banggitin yan. Basta ang mahalaga, maraming mamamayan kasama ang mga LGU na ipagtatanggol at kumikilos. Hindi lang ang mga mangingisda. Kasi dito nga sa Quezon City, naglagay nga ng Yung monumento. estatwa ng mangingisda dyan sa Quezon City Circle po, katabi ng Peace Bell. Tandaan po natin sa bawat isda, hipon, talangka, anything that comes from the ocean, atin yan. Aba, syempre. Kaya nga, atin ito. Okay. Okay, on So, note, balik tayo. So na noon, so na ngayon. ano, Ang tanong ngayon sana, Lunes, hindi ko palang bukas. Sana sa Lunes, Oh, ano kaya ang sasabihin bago? Ano kaya ang sinabi na pero itutuloy pa? At ano talaga ang makatotohanang hindi lamang kikilalanin, kundi makatotohanang pangakong gagawin para pamunuan ng ating pamahalaan ang damdamin, pangarap, at karapatan ng ating mga kapwa Pilipino. Samantalang tayong mga Pilipino, mga citizens, whether young or senior tulad natin, will do our share sapagkat
Sabi nga namin po sa paboritong word namin ni Girlie ngayon, ang kalayaan, ang demokrasya, ang kaunlaran ng lahat ay intergenerational task. We will do our share and we hope and we pray and we give thanks na maraming henerasyon ng iba't iba ng kabataang nakikilala rin po kami. So whenever you feel a little bit na wala yata mangyari sa atin, magse-self-plug bili tayo mga Pilipino, balik tayo sa give us this day our daily We hope. hope. Kasi mahalaga po because sabi that's pantawid para patuloy ka pa mag-isip, patuloy pa kumilos sa halip na mag-give up na. Kasi yun ang sinasabi nga nilang style ng iba style block na Wag na they yun. want to make us despair. It's too complicated. Bakit pa magpapakahirap pa? The more positive we are, the more stories of hope we are able to circulate and popularize. That's a lifelong learning advocacy. Yeah. And on that note, Yes. girlish note of huling mensahe sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po kahit paano nasundan nyo ang aming mga iba't ibang Siyempre, yung isip. muna namin talagang wala kang maisip. Ano na talaga natin, paano itong susolbin na yan? Lagi na lamang yung baha. Ganon. Pero, yun nga, pag tumingin din tayo sa kapaligiran natin, may nangyayari naman sa Education Forum. No? May magbabago dyan. At mabibigyan natin ng pag-asa ang mga magniniyog, ang mga mangingisda. Ibig sabihin, hindi naman totally bleak ang ating sitwasyon. Meron pa rin tayong paghahanguan ng ating masaya at positibong pagtingin sa buhay bilang Pilipino. Tulad ho ng lagi ko sinasabi kay Gerling, natutunan ko pang Latin sa seminaryo, Okay? Dum spiro, Mm. spero. Which While I means, breathe, I I hope. And better if not just by yourself, but with others. okay. Maraming salamat po sa pakikinig sa Senior City Kwentuhan. Muli, maraming salamat sa ating sponsors, Education Network, Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. Hanggang sa susunod pong Sabado, sa susunod na Senior City, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa ating intergenerational technical assistant, si JM, and for playing the video for us. Good evening and have a good dinner. Thank you. Bye-bye. Okay na.